what's up mga kabulkit? Kumusta kayo dyan? Kumusta ang inyong mga negosyong vulcanizing shop? Ikaw ba ay matagal lang may vulcanizing shop pero ramdam mo na mahina ang kinikita mo? Hindi sapat at hirap kang makaipon? Kung oo ang sagot mo, saktong-sakto sa iyo ang videong ito. Dahil meron akong 5 dahilan kung bakit mahina ang kita ng vulcanizing shop mo. Kaya tapusin mo ang videong ito, baka sakali ito ay makatulong sa iyo. Pero bago ang lahat, ako nga pala ang inyong kapwa kabulkit, Jeremy Milano Enciso, at 9 na taon na rin akong nagmamay-ari ng ganitong negosyo. Bago ko simulan ang 5 dahilan kung bakit mahina ang kita ng vulcanizing shop mo, kwentuhan ko muna kayo. Noon, sa pinakauna kong vulcanizing shop, danas ko rin ang mahina ang kita. Sa maghapon, pahirapan na makalimang customer. At ang masaklap pa, merong araw na walang-wala talagang pumasok na customer. Buti na lang, nung time na yon, may sideline ako na habal-habal. Kaya kahit papano, may perang pumapasok sa bulsa ko. Kaya itong vulcanizing ko ngayon, naikumpara ko dun sa pinakauna kong vulcanizing shop. At ito yung mga na-realize ko. Kaya ginawa ko itong video na kung saan 5 dahilan kung bakit yung vulcanizing shop natin mahina ang kinikita. Unang dahilan kung bakit mahina ang kita ng yung vulcanizing shop ay mali ang napili mong pwesto. Oo kabulkit, kasi doon sa una kong vulcanizing shop, mali talaga yung napili kong pwesto. Hindi siya lugar na kung saan tuloy-tuloy yung daloy ng sasakyan. Isa lang siyang barangay road. Maliit na barangay. Kaya kahit napaalis ako doon at pumalit yung inuupahan ko, naglagay rin siya ng vulcanizing shop, at lumipat ako dito sa pinakabahay namin na kung saan hindi na nga ako nangungupahan, ganun pa rin ang pangyayari. Mahina pa rin ang kita ng shop ko. Kaya isa to sa dahilan kung bakit mahina ang kita ng shop mo rin ngayon. Kaya ang advice ko, pumili ka ng lugar o lokasyon ng pagpwestuhan mo o paglalagyan mo ng vulcanizing shop mo na kung saan daanan ng lahat ng klase ng sasakyan. Kung hindi mo pa alam yung pinakang perpektong lokasyon na paglalagyan mo ng ganitong negosyo, meron akong vlog dyan na kung saan malalaman mo yung sinasabi kong perpektong lokasyon para sa negosyong vulcanizing shop. At ang pangalawang dahilan kung bakit mahina ang kita ng vulcanizing shop mo ay kulang-kulang ka sa kagamitan. Tama po ang narinig niyo mga kabulkit. Itong shop ko ngayon, nung sinimulan ko siya 2015, kulang-kulang din po ako sa kagamitan. Kaya mahina rin ang kita ko. Akala ko noon, yung 500, okay na. At sobrang saya ko pa kapag nakaka-1,000 ako. Pero, hindi pa rin sapat. Kasi meron akong pamilyang sinusuportahan. Isama mo pa yung mga bills, upa, basta lahat yon, kulang pa rin. Hindi pa rin sapat. Pero, nung makapag-upgrade ako ng kagamitan at nakabili ako ng tire changer, doon lalong lumaki ang kinikita ng shop ko. Bakit? Kasi nung wala pa akong tire changer, yung mga customer na naka 4 wheels o nagagandang sasakyan, pag tumigil sila sa shop ko, ang una nilang tanong, "Boss, may tire changer ka pa dyan?" Kaya ang sagot ko, wala. Kaya hindi ko mabigyan ng serbisyo yung mga ganong customer. Kahit nangako pa ako na hindi ko magagasgasan
yung mugs nilang pinakamamahal. Hindi pa rin sila naniwala sa akin. At ang tanong nila, saan ba may vulcanizing shop na merong tire changer? Yun. Kaya nag-ipon ako at yun nga, nakapundar ako. At yun, lahat sila. At kung sino man ang pumunta sa shop ko, kaya ko nang bigyan ng maayos na serbisyo kasi yun ang hinahanap ng customer. Tire changer. Kaya advice ko sa inyo mga kabulkit, mag-upgrade kayo ng gamit. At ang tire changer, ang isa sa pinaka-the best na investment sa ating vulcanizing business. At ang pangatlong dahilan kung bakit mahina ang kita ng vulcanizing shop mo ay umaasa ka lang sa kita sa pag-vulcanize. Ako mga kabulkit, nung magsimula nga ako, talagang umaasa lang ako sa kung ano ang pumasok na customer na plot. Mali pala yon. Kaya nung nakapag-ipon ako, bumili na ako ng mga produktong paninda dito sa negosyo kong vulcanizing shop. Kasi malaki ang nadagdag na kita nito sa akin. Kaya advice ko sa inyo, kung magtatayo kayo ng ganitong negosyo, dapat meron din kayong produkto na related sa ating negosyo. At meron akong dalawang dapat nyong unahin kung kayo ay magtatayo o may planong magtayo ng vulcanizing shop. Itong dalawang produkto, una, interior, pangalawa, gulong. Itong dalawang produkto na to ay napakabilis mabenta. Ito yung naging tulay ko para lalong mapaikot yung puhunan ko, mapaganda yung cash flow ko, at makadagdag ng ibang produkto na paninda dito sa shop ko. Kaya, mga kabulkit, kapag meron na kayong sobrang kapital o nakaipon na kayo, magtinda kayo ng mga produkto para lalong madagdagan ang kita ng shop nyo. At ang pang-apat na dahilan kung bakit mahina ang kita ng vulcanizing shop mo ay marami na kayo dyan sa lugar nyo. O marami na kayong vulcanizing shop na nagkukumpetensyahan dyan sa lugar nyo. Kaya ang side effect, nag-aagawan na kayo ng customer. At ang malala pa, merong price war na nangyayari. Nagpapababaan kayo ng presyo para yung customer sa inyo mapunta. Mga kabulkit, tandaan nyo to walang nananalo sa price war o pababaan ng presyo. Ang matatalo dyan, kayo at ang tireman nyo. Dami customer, liit kita, kawawa ang tireman. Kaya ang mapapayo ko, kung ganyan na ang nangyayari sa lugar mo, maghanap ka na ng ibang pwesto na kung saan solo mo o kokonti pa lang kayo sa lugar na yan. Kasi diyan sigurado lalaki ang kita mo. At ang panglimang dahilan kung bakit mahina ang kita ng vulcanizing shop mo ay hindi maayos ang binibigay mong serbisyo sa customer. Ito mga kabulkit, danas ko to. Kasi nung nagsimula ako, wala akong tireman. At nataon ng araw na yon, pila yung customer, madaming customer talaga. At meron akong isang customer na nakamotor. Binulcanize ko yon. Ang pagkakamali ko, hindi ko nakapa o hindi ko nahanap yung nakatusok. Ibinalik ko agad. At after 10 minutes, bumalik siya. Halata ko sa mukha niya yung pagkalismaya. Sabay banat ng, "Boss, kat baga, mukhang hindi mo nakuha yung nakatusok." At doon ko naalala na hindi talaga. Kaya nung binuksan ko, yon, 4 na ang butas dahil na running flat niya na. Ang problema, hindi na bumalik kailanman yung customer na yon. Kasi nga, meron siyang bad experience sa vulcanizing shop ko. At ang nakaya pa doon,
maraming nakakita at nakarinig dun sa sinabi niya at dun sa palpak kong trabaho. Kaya mga kabulkit, isa to sa dapat nating iwasan. Okay lang na medyo mabagal tayo, basta ang importante, maayos at pulido yung pagkakagawa natin para maiwasan yung back job. Kasi ang back job na yan, masamang experience yan sa customer natin. Magiging dahilan yan kung bakit hindi na sila babalik at maghahanap sila ng ibang vulcanizing shop. Yun. Kaya iwasan natin ang back job. Okay nang mabagal, basta pulido ang ating binibigay na serbisyo. Para balik-balikan tayo ng ating customer at sila na mismo ang magchismis sa mga kapwa nila motorista na dito ka kay ganito magpa-vulcanize kasi maayos at pulido yan trumabaho. Yon ang isa sa mga sikreto para lumakas din ang kita ng ating vulcanizing shop. Siya nga pala mga kabulkit sumali kayo sa binuo kong grupo, Vulcanizing Group of the Philippines, para makapag-share naman kayo ng kaalaman tungkol sa negosyong to at makakuha din kayo ng kaalaman din sa mga kapwa natin kabulkit na nagbibigay din o nagbabahagi din ng kanilang kaalaman dyan sa ating group. Kasi mga kabulkit, naniniwala ako na ang negosyong vulcanizing shop ay maiiwasan ang pagkalugi kung tayong mga kapwa kabulkit ay nagbibigayan ng tamang kaalaman para mas mapaayos, mas mapaganda ang binibigay nating serbisyo sa ating mga customer. At shoutout nga pala sa mga umorder sa amin ng panikwat, mga impact wrench, tire changer. Kami ay nagpapasalamat ng lubos at tiniwalaan nyo ang aming produkto. At kung sakali yung panikwat na in-order nyo sa amin ay nabaluktot, message nyo lang kami at amin niyang papalitan. O kaya, ibabalik namin yung binayad nyo. Muli mga kabulkit, ako ay mag-iiwan ng kung ayaw mong mahirapan, madumihan, mainitan o pagpawisan, hindi para sa'yo ang negosyong to. Bye-bye mga kabulkit!